Eto guys, dumating na po yung bagong gaming po natin na galing nga po sa may Lazada. In-order ko po siya guys itong mga nakaraang araw. At finally, dumating nga po siya agad. Eto po guys ang Redmi K90 Max. Guys, iba po yung Redmi K90 Pro Max. At iba po yung K90 Max. At mamaya guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit K90 Max lang po yung pangalan niya. Eto po guys yung kasama niyang case sa may package guys. Hindi na po siya jelly case na color black. Transparent na po siya guys na hard plastic case. Ayan o. Then sa may charger na kasama natin, 100 watts, saka Type-C na cable. Yan lang po guys yung kasama niya sa may package. Ito na po guys yung mismong smartphone natin. Kulay silver po ito napili ko guys. At dito nga po sa may design natin, ibang-iba po siya sa may K90 Pro Max na meron po siyang color blue na leather back design nga po niya, yung leather jeans. Pero ito po guys is naka-aluminum po tayo na design dito at napaka-plain lang po niya. And yet guys, napaka-premium pa rin po na smartphone na to. Yan o, naka-aluminum frame po tayo dito. Hanggang sa likod nga po ng smartphone natin. At kung papansin nyo po guys, still meron pa rin po tayong speaker dito na sound by Bose. Pero ang kagandahan nga po dito is meron po siyang additional features. Dahil meron na po tayong, yan o, meron po tayong fan cooler dito sa may likod po, sa taas po, dito sa may baba ng ating, camera module natin. May fan cooler na po siya. At dito sa may camera natin guys, syempre, naka 50 megapixel yan. Or isang 8 megapixel na ultra wide. Alamin na lang po natin sa may full review. Yan guys, so napaka-premium pa rin niya. Ito guys, yung ating display still, syempre, napaka-flagship pa rin yan. Then, na-install lang ko na siya ng Antutu para po ipakita sa inyo. Ito siya guys. Yan. Ano pa i-expect nyo sa ganyang kalakas na Antutu guys? Siyempre, halimaw sa may gaming yan. Pero still, mas maganda kung makikita natin yung pinaka-actual na performance niya. Pagka po ginawa na natin ng full review, itong si K90 Pro Max. K90 Max. Yan. Yan siya guys. Dito sa ibang specs natin, meron siyang Dimensity 9500. Ito guys, ang literal na flagship po na processor ni MediaTek ngayon. Hindi po yung K95S na nasa Poco X8 Pro Max. Then, syempre, yan po yung ating CPU. Dito sa ating memory, syempre, naka-UFS yan. Then, naka-Android 16 po tayo. Yan. Guys, ang isang napansin ko po sa may smartphone na to, at I think dahilan na nga rin po kung bakit po tinanggal nila yung pangalan nga po sa Pro. Dito sa K90 Pro Max, guys. Kaya po siya naging K90 Max na lang. Dahil yung max po niya guys, is yun po yung pinaka-performance niya. Kumbaga, maximum po talaga yung makukuha nating performance sa kanya. Pero yung Pro, pagkausapang Pro guys, syempre dapat Pro level po yung camera. At yun po guys yung malaking downgrade nga po ng K90 Max ngayon. Dahil yung ating camera is wala na po siyang telephoto lens dito. Yan, kung papasin nyo naman, naka-dual camera setup na lang po tayo. I think guys, yan po yung dahilan kung bakit Max na lang po yung pangalan niya. Dahil yung K90 Pro Max, mas lamang po yun sa may camera. Compare nga po sa may bagong smartphone na yan. At I think logical lang naman to guys. Still, hindi pa rin po downgrade yung smartphone na to. Dahil yung presyo po niya. Guys, ang presyo po ng smartphone na to is naglalaro po siya sa kulang 35,000 na presyo ngayon. Ang presyo po ng smartphone na to guys is naglalaro po siya sa kulang 30,000 na presyo. Pero yung presyo po guys ng K90 Pro Max, yung na-review po natin noong nakaraan, isang presyo po ng smartphone na yon is naglalaro po siya ng higit 30,000 or kulang 35,000. Madalang pa po tayo guys makakakuha ng smartphone na yon sa kulang 30,000. Kaya talagang yun po talaga yung K90 Pro Max. Ang kaso syempre mas mahal po yun. Dito po sa ibang specs natin syempre 12256 lang po itong kinuha ko dahil medyo mahal nga po yung 512GB sa ngayon. Yan guys oh. K90 Max 12 plus po, syempre 12GB lang yan. Hindi pa nakalagay dito yung ating processor guys, pero naka-Dimensity 9500 po yan. Hindi po siya yung merong letter S. Dahil mas mahina po yun guys, compare nga po dito. Comment na lang kayo guys kung ano ba magandang gawin sa may gaming po na to. Kung anong gaming test yung gagawin natin. Ang isang plano ko po sa kanya guys is uulitin po natin yung pinakaginawa po natin gaming test sa may K90 Pro Max para malaman po natin kung meron ba silang malaking difference pagdating nga po sa may performance, sa may battery nila, saka po sa pinaka-thermal nga po ng smartphone na yan. Dahil syempre guys,
Medyo mahal po yung presyo ng Pro Max. At kung sakaling medyo bitin nga po yung budget nyo, eto guys, baka sakaling makonsider natin to, itong CK90 Max. Dahil talagang max din po yung kanyang performance. Kaso yung kanyang camera guys, hindi po siya Pro. I think yun po yung dahilan kung bakit po K90 Max na lang yung pangalan niya. Yun po muna guys, yung mabilis na unboxing natin sa may K90 Max. Palik ko lang po guys yung video natin. Thanks for watching.